Eto na ang pinakamabigat sa loob na trade ni Lolo Pactay. Mukhang eto na nga po malamang ang pinaka nakakalungkot lalo na nga po dito sa mga solid fans ng Lake Show mga kapatid. Hindi lang nang dahil hindi inaasahan to ng lahat, kundi wala pala tayo talagang kaalam-alam sa nangyayari behind the scenes sa kupunan ng LA. Ang akala natin ay yung nakikita natin sa mga balita. Eto na rin marahil ang ganap sa pamunuan at kila The King LeBron James. Pero eto nga po yung sinasabi dati pa na maraming nachuchugi sa maling akala. Mukhang hindi na nga po kayang maitago pa rin to ni Lolo. Kaya unti-unti nang lumalabas ngayon ang totoo. Paano ba naman kasi mga kapatid, nang dahil nga po dito sa may lamat na antimano ang relasyon nila Jenny Bass na owner ng LA at ni LeBron. Takot na nga po ang lahat sa mangyayari. Lalapat tila ngayon na nga po masasaksihan din ng lahat kung gaano na kalala ang hidwaan nila. Eto nga pong si Chris Haynes na isang NBA insider ang makakapagpatunay dyan, at mukhang hindi lang big move dahil talagang mayayanig rin o paniguradong iindahin to ng kupunan ng LA dahil malaki nga rin po talaga ang epekto nito sa kanilang team. At ang malupit pa nga po dyan halos hindi mo rin lubos akalain na merong problema sa kanya at siya pa talaga ang lilisan sa kupunan ng Lake Show. Hindi na nga po tayo magpapatumpik-tumpik pa mga kapatid. Ang tinutukoy nga po natin walang iba kundi mismong itong si The King LeBron James, ang mismong lalayas na sa team na to. Para nga po sa hindi nakakaalam, matagal na nga pong namumuo ang galit nitong si owner Jenny Bass simula pa nung masungkit nila ang titulo noong 2020. Naku po, tignan mo nga naman nakuha nyo na ang titulo nagalit pa. Ang siste nga po kaya parang nauulol itong si owner kay Lolo dahil wala nga daw siyang accountability at ino-overshadow o pinapangunahan pa ni LeBron ang prangkisa nila. At ang pinakamalupit pa nga po dito kay owner, tila wala nga daw utang na loob si Lolo sa kanila. Hindi niya nga daw na-appreciate ang ginagawa ng team para sa kanya sa mahabang panahon. Talagang parang may sumbatan pa nga pong nangyayari pala sa labas ng court. Damage has been done na nga po at alam na alam ni Lolo Bron to. Pero tahimik pa rin siya at mukhang dito nga po yan lalabas lahat kapag kumawala na siya sa team ng LA. Marahil may punto rin naman marahil si owner dahil nagmistulang lead GM na nga po si LeBron dati. At eto rin nga po ang binabansag sa kanya dahil parang gusto niya na nga daw kontrolin lahat ng desisyon ng team. Pero para kay LeBron marahil gusto niya lamang din na mas mapaganda pa ang lineup na meron sila, di ba? Dahil nagawa na rin niya nga po yan dati sa ibang team. Samantala, pinaka nakakalungkot na trade ni Curry. Sino ba namang hindi malulungkot dito mga kapatid kung eto na nga po mismo ang ititrade na ng Warriors? Mukhang hindi na nga po yata nakakaisip na maganda din ang pamunuan ng Dubs kung sino ang ititrade na nila. Parang pabigla-bigla at halos lahat nga po ng mga solid fans ng Golden State animoy maiyak na sa lungkot kung bakit eto pa ang mawawala sa kanila. Malamang napag-isipan na rin nga po nila itong maigi dahil umantong na nga po sa ganito at siya pa talaga ang masasakripisyo din. Biruin mo ba naman mga kapatid, nasa bingit na nga po ng pagtatapos ang dynasty ng Warriors, hindi lang kila Curry kundi kahit maging dito kay head coach Steve Kerr. Tama nga po ang narinig nyo, si head coach na nga po mismo ang lilisan sa team na to at mukhang wala na nga po yatang makakapigil pa dyan. Ine-expect nga po na mauuna ang assistant coach niya ngayong 2025 to 2026 na season at susunod na nga po itong si head coach Kerr. Sobrang lungkot ng lahat, lalo na marahil para sa mga solid fans ng Dubs na talagang napamahal na rin nga po kay coach 2014 pa nga po nang magsimula ang karera ni Coach Kerr sa kupunan ng Warriors nang napalitan nga po niya ang dating coach na si Mark Jackson. Simula nga po nito dito na nabuo at nabuhayan ng team dahil panay na rin po ang pasok nila sa playoffs hanggang sa maabot nga po nila ang historic na inaasam ng lahat ng team na kampyonato. Napakabilis at talagang alam mong bihasa itong si Steve Kerr, lalo na nga po pagdating sa finals. Dating kampi ba naman ni Jordan dahil nasungkit nga po nila agad-agad ang titulo sa unang taon pa lamang niyang bilang head coach nila Curry. Maraming namangha sa kakayahan ni Coach Kerr pero mukhang dito na nga rin po magtatapos at magpapaalam na rin nga po sa atin si Coach